at mag-sponsor sa gabi ito na si S.K. Kagawad Shane Alata. Ialay din po natin sa banal na misa ang kaluluwa ni Romulo Ramos at sa mga kaluluwang walang nakaalala. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag din Misa Aurea o Ginintuang Misa. Ipinagdiriwang ang Misa Aurea noon nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng Ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at liwanag ng mga kandila ay mga papapahayag ng dakilang biyayang itinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon din ipahahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagtatawang tao. Ang ating pupunong tagapagdiwang ay si Reverend Father Gerardo Combate. Magsitayo na po lahat at sabay-sabay natin awitin ang pambungad na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang na ito sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway subay niyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na Naway panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaralan, sinasamba ka dahil sa kanilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos amin ay lagi, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagugulong sa tanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo na ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo mo ng lahat at makinig sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, magbibigay na palatandaan ang Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang tugunan ng ating pong itutugon. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ulitin po natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at tiyawang sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Tugon po, ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok sa tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Tugon ko, ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala.
Gaya ng sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Tugon po. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Masitayo na pong lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo din. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pantanggalan lamok yan. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipin ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wikan niya. Sumayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga. Habol na dun. Baba. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Panggabi pala siya. Natatandaan mo, ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At kayo'y ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po muna ang lahat. Isang masigabong palakpakan muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ave Maria Purisima. Singsibido kasibida. Ave Maria Purisima. Sigado kong subida. Ave Maria Purisima. Sipagkado. Sa pangalan ng Diyos, sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Bakit ito ang naging bungad ko? Ano ba ang ibig sabihin ng Ave Maria Purisima? Ang Ave Maria Purisima ay pagbati ng mga anghel. Kumbaga yan ay password sa langit. Di nga ba? Ang ibig sabihin ng Ave Maria Purisima, kalinis-linisang puso ni Maria. At sumagot naman ng sinpikado concebida, means conceived without sin, walang bahidungis kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nun, ha? Ang Ave Maria Purisima ay kalinis-linisang puso ni Maria. Yung sinpikado concebida, ibig sabihin, walang bahidungis kasalanan. Kaya nga, immaculate.
conception, consubida, conception, kalinis-linisan. Mga kapatid, kung atin pong pagninilayan sa ebanghelyong ito, patungkol naman kay Maria, di ba? Na paano mangyayari sa akin ito sapagkat ako'y isang dalaga. Saan yung makikita nito? Saan yung matatagpuan nito? Sa banal na kasulatan. O kaya pag kayo nagro-rosaryo, saan yung matatagpuan nito? Anong misteryo ito? Ang alin? Hello? Hi! May tao ba? Meron! Anong misteryo? Saan matatagpuan? Misteryo ng? Tapis. Tuwa. Tuwa. Kayo na, huwag na kayo mag-ingay. Hindi naman ikaw tinanong ko, sila naman eh. Misteryo ng tuwa. At ito ay ginagamit din kapag tayo ay nag-aangelos tuwing alas 6 ng gabi, At alas 6 na. alas 12 ng tanghali, alas 6 ng umaga. Dapat ito ay ginagawa natin. Anong sinasabi doon ng anghel? Anong sinasabi? Binati ng anghel ng Panginoon si Ginang Santa Maria o si Ave Maria, si Ginang Santa Maria, o kaya noong araw, noong unang panahon, Ginoong Santa Maria. Binago lamang sa ngayon. Noong araw kasi mga kapatid, kapag Ginoo, ang ibig sabihin ng Ginoo ay walang kasarian. Amen po. Mga babae o mga palalaki. Kaya nga, Aba, Ginoong Maria. Noon nga kahit nasabi mo, ano ka man dyan, mapababae ka man, mapalaki, Ginoo. Sa madaling salita, walang kasarian mga kapatid. Ngayon na lamang na binago, ginawa ng ginang. Di po ba? Mayroong Ginoo, may ginang, may Ginoo, ganoon, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, kung hindi dahil sa pag-oo ni Maria, hindi magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Hindi maisisilang ang anak ng Diyos upang para sa ganon. Kung hindi dahil sa pagsilang ng Panginoon, hindi magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan. Dahil sa kanyang pagkapako sa krus, yun ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Masama at mabuti, tinubos tayo sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Amen po? Panampanan naman natin ang Panginoon mga kapatid. Yun ang dahilan. Kaya nga, sa banal na misa, hindi nawawala dyan ang mahal na ina, mga kapatid. Tandaan ninyo, bakit na kinakailangan bigyan natin ng pagpaparangal ang mahal na ina? Kung kayo halimbawa, mayroong kaibigan ng anak ninyo, pagpapasok sa tahanan ninyo, hindi malang magpapaalam sa inyo ng mga magulang, matutuwa ba kayo? Hindi. Hindi, di ba? So, kinakailangan dapat, bago ka sa kanya, dumaan ka muna sa ina. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay karugtong. Kaya kita mo, pansinin nyo, kung bakit may pusod ka at ang pusod ng ina ay ng anak ay mayroon, di ba? Sa madaling salita, karugtong. Amen po? Kaya nga inuulit-ulit ko nito para maunawaan po natin. Kaya nga di ba sinasabi ko ng mga nakaraan, dapat panatilihin natin na dapat lagi tayong magro-rosaryo. Mahalaga po yan mga kapatid, dahil pumapangalawa sa pinakamataas ng lahat ng uri ng panalangin. Oo, ang banal na misa ang pinakamataas. Pansinin nyo sa mga malaking simbahan, hindi nga ba bago nagsisimula ang banal na misa, pag alas 6, nag-aangelos muna, and then, nagro-rosaryo. Tapos saka, ang banal na misa. Ang kaso nga lang, ang nakakalungkot nga lang, pag sila ay nagro-rosaryo, wala nang litanya. Kapag hindi ka naglitanya, ang tawag lang doon, parang katena na lamang, yung ginagamit ng Legion of Mary. Pero mahalaga, pag ikaw ang nagrosaryo, dapat naglilitanya ka. Dahil nandun lahat ng titulo ng mahal na ina. Amen po? Nasa litanya. Bakit parang ngayon ko lang narinig yan Parang ang tagal-tagal ko na, sa edad ko na to, parang wala akong narinig na ganyan. Kasi hindi na ituturo. Amen po? Kinakailangan pupunta kayo ng simbahan para mag-seminar pa kayo. Ganun yan mga kapatid Kaya ito, napakahalaga
na malaman natin ang lahat ng mga bagay. Sayang naman, tayo bilang mga Katoliko, sasabihin ng mga iba, bakit ano ba yung nakukuha mo sa pagrorosaryo na yan? Paulit-ulit na lang yan eh. Lagi-lagi na lang yan eh. Di ba? Panalangin mo kami, panalangin mo kami. Kung sa inyo naman, parehas lang yun, parehas lang yun. Umuko na. Yan Umuko na sa sinasabi pero sa 21. Kaya minsan, alam mo mga kapatid, pinagtatawaran tayo ng mga inchik eh. Pero namin. Alam mo kung bakit? May mga ugali tayo na minsan, sabi niya, kaya kayo, Pilipino, ano eh, lugi, paktay negosyo. Bakit? Kasi kalahati tapon, kalahati kain. Eh, umorder kasi yung Pilipino at saka yung Chinese ng ulam. Umorder nitong yung Pilipino ng buto-buto. Tapos yung isa naman umorder ng munggo. Eh siyempre, kapag buto-buto nga naman, mas marami pang naitatapon. Amen po? Kaya sabi, lugi ka Pinoy talaga. Wala ka utak talaga. Kaya minsan pinagtatawanan tayo mga kapatid. Dahil bakit? Hindi tayo minsan natututo eh. Di ba? Hindi tayo natututo. Kahit ang gaganda minsan ng mga binibitawan ng salita, parang hindi natin isinasabuhay, hindi natin isinasagawa, hindi natin nilalagay sa isipan natin na dapat yan ay ginagawa natin bilang gabay. Kaya nga mga kapatid, hindi natin pwedeng babaliwalain ang mahal na ina. No? Dahil sa siyam na gabi na yan, ito yung pagnonobena para sa mahal na ina, para sa kanyang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Kaya nga, pinaparangalan natin siya eh. Dahil sa kanyang kadakilaan eh. Dahil mantakin mo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sa lahat ng mga babae, siya lang talaga ang bukod tangi. Kaya nga, Maria, 23 meron na. Meron na. I, Si Kumilang na yun. A. Tama? Dalawa lang ang wala. Maria, na ang ibig sabihin, mama o kaya mother, abogada, Likot naman. imakulada, asunta, Tulak kita dyan. o assumption. Di ba mga kapatid? Parang kagaya ng halimbawa, kagaya ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kristo, Jesus. Na ang ibig sabihin, Joy of Man, letter J. Universal Lover, Son of God. Di ba? Joy of Man, Universal Lover, Son of God. Tapos, J, Son of God, Universal Lover, Son of God. O, di ba mga kapatid? Kaya nga tayo mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos na kinakailangan dapat ugaliin natin na kinakailangan lagi nating tangkilikin sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabanalan. Hindi sapat na gusto mo lang magsimba lang, pag gusto mo magrosaryo ka lang kapag may kung halimbawa naisip mo lang, kung halimbawa pagka ganyan ang nagiging katiwiran mo, kung ganoon din kaya ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hello? Hi. Di ba mga kapatid, napakahirap? Tayo ang haba-haba ng oras na ginugugol natin para sa ating sarili, pero pagdating para sa Kanya, kahit yung isang oras parang napakahirap pang ibigay, pinagdadamutan natin siya. Yan na lamang yung oras na may bigay mo. Yan na lamang ang may regalo mo sa Kanya para magkaroon ka ng tinatawag ng komunikasyon sa pamagitan ng sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan ng pag-attend ng banal na misa. Pero sa totoo lang, tingnan niyo sa buong paligid, ang daming bahay dito, maraming Katoliko rito, pero iilan lamang ang tumugon sa Kanyang panawagan. Amen po? Amen. Ano ba naman si Father? Pumanira mo na naman. Grabe ka naman, Father. Totoo naman talagang, di ba, mga kapatid? Kailan pa?
Pag ikaw ba ay uugod-ugod na, kapag ikaw ba ay may nararamdaman na, kapag ikaw ba ay makakapaglakad na lang, yung halos isang paa mo na lang may hakbang mo, saka mo lang masasabihin na gusto ko maglingkod sa Panginoon. Ano ba yan, mga kapatid? Grabe Pag makakaranas ikaw ba ay pilay na, bakit hindi mo samantalahin kung kaya nagbata ka pa? Samantalahin mo na para maging karapat dapat ka naman at maging kapaki-pakinabang ka naman. Di po ba? Kaya nga, minsan tinan nyo, ang mga ibang lalaki kapag ka napaparalyze, ang laki ng pagkakaiba eh. Pagka lalaki napaparalyze. Dahil minsan ang lalaki, magkaiba ang paralyze ng babae sa lalaki. Pag tumatanda na, alam nyo paralyze ng lalaki pag tumatanda na, no? Di ba? Di ba? Pero ang babae pag napaparalyze, Oh, grabe naman. magkaiba eh. Grabe naman pala. Antayin mo pala Ano ba yun, Tiway? Hindi ganun lang. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang kaya ako binibigyan ng ganitong bagay para naman sa ganun, magiging masaya tayo. Kumbaga gusto ko lamang na gising kayo lagi. Kumbaga nagiging maganda yung pakikinig. Amen po? Kaya samantalahin natin. Sa babae. Kaya kaya tingapat pag kayong nagdirisa ako sa patay. Ilang taon na kayo ngayon? Kung Yung ilang lalaki taon okay kayo, lang, yung babae. Ilang taon na nagpapasensyahan ka ng Diyos. Yung babae magaling. Ganyan lang dapat. Ganyan lang. Mali. Ang titigas ng ulo natin eh. Wasiwas lang ba? Eh yung mga iba nga doon, makakarinig lang ng hindi magandang balita eh. Huwag na kayo dyan ha. Huwag na lang tayo. Pwede sa Robinson, medyo malamig na Nick. Ayun. Uy, bakit Hi, nag-blurred ka? Hello. Hi. Bakit sa langit? Aray! No mga kapatid. Naku, kinukuhaan pala ako doon sa Maria Elementary School. Labi ka, father. Mga kapatid, kaya ito, Yung YouTube ko. sa pamamagitan, mantakin mo hindi makapaniwala si Maria. Paano mangyari sa akin ito? Sapagkat ako'y dalaga. Pero handa natin mga kapatid, walang imposible. Kaya kapag tayo ay may kahilingan mga kapatid, lagi natin tatandaan, ibibigay ng Diyos yan. Amen. Ibibigay ng Diyos yan. Pero sa isang kondisyon, huwag lamang ang inyong ipagkakasala. Amen po? Amen. Yes. Ang lahat ng bagay ay ibibigay ng Diyos, anuman ang kahilingan mo. Pero may isang bagay lamang sa isang kondisyon. Huwag lamang ang inyong ipagkakasala. Kaya nga, kung babalikan natin nga yung ebanghelyo kahapon hindi nga ba si Zacarias na asawa ni Elizabeth, di nga ba siya ay isang tinatawag na pari. Pero nang dahil sa matagal ng panahon na hinihiling niya at hindi parang pakiramdam niya, parang wala nang katuparan yung kahilingan nila na magkakaroon ng anak. Tapos bigla na lang dumating ang isang anghel na sinasabi rin, parehas na parehas magkakaroon ng anak, magkakaanak ang iyong asawa na si Elizabeth. Sabi niya kay Zacarias, paano mangyayari sa akin ito? Samantalang ako'y matanda na at ganoon din ang aking asawa. Hindi nga ba't ganyan din ang sinasabi ng mahal nila? Paano mangyari sa akin ito? Samantalang ako'y isang dalaga. Di po ba? Pero anong sinasabi ng ni Anghel Gabriel? Di ba? Bukod kang pinagpala. At dahil diyan, lulukuban ka ng banal na Espiritu Santo. Ngayon mga kapatid, hindi nga ba si Zacarias nga, ano ang dahilan at bakit siya napipi? Hindi nga ba't binabalikan natin yung ebanghelyo nakaraan, kagabi. Bakit siya napipipi? Dahil mayroon siyang pag-aalinlangan. May pagdududa siya. Pero kahit na ganun pa man, yung pagdududa niya, nananatili pa rin siyang naglilingkod sa Panginoon. Nandun pa rin siya. Dahil bakit? Matanda na ako wala na siyempre, kahit sa kayo halimbawa, magugulat kayo, halimbawa sa sentence, halimbawa na ikaw, 17 years, maganganak ka pa. Sa palagay mo, baka mama, imamarites ka pa ng kapitbahay mo. Di ba? Meron pa yun, di ba? Tama man 58 years old meron. sa panahon natin ngayon, kung magkakanak ka, 60 years, milagro na yan. Ano, sa Teperlo? Di ba mga kapatid?
Yun nire-regla pa. Eh, ganun din sa Pero hindi kanila. na nanganak ako Eh, kay nung araw na Christian. umaabot na ng ilang taon. Meron ako nakasama, Bago magkaroon 58 ng years anak. old siya. Pang Eh, nung 12 araw, niya na yun. para sa kanila, kaya hindi ayaw na nilang lumalabas ng bahay dahil nung araw kasi mga kapatid, ang mga Hudyo, kapag ang mag-asawa hindi nagkakaroon ng anak, sasabihin nila, sila ay sinumpa ng Panginoon. Kaya ganyan, makasalanan sila. Kaya nga anong sinabi nga, hindi nga ba mga kapatid, nagpupuri sila sa Diyos. Di ba? Natutuwa sila. Kaya nga, yan ang isang Parang napakaganda paiyak naman yung na bata. dapat nating gawin. Yung magtiwala ka na walang pag-aalinlangan, Parang yung paiyak naman yung bata, ipagkatiwala mo kuya. ang buhay mo Sinasakal na sa siya. Panginoon, hindi sa kapitbahay mo, hindi Pero sa kahit asawa na, mo. wala pa rin dapat saktan. Di ba? Ay, yung mga batang... Dapat sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Dapat sa Kanya tayo magsusumbong. Para maging mapayapa ang iyong buhay. Amen? Mga kapatid, harinawa, ang mga salita ng Diyos na ito ay magbigay sa atin ng tunay na lakas sa ating pananampalataya at liwanag ng ating kaisipan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitay na po ang lahat. Parang sinasakal naman niya yung bata kanina. Kaya parang paiyak na. Pumiling tayo sa Diyos, Ama, ang kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Sa pamagitan ng Kanyang anak, na siyang ating tunay na kalayaan, manalangin tayo ang ating pong itutugon. O Diyos, halina't kami palayain. Ulitin po natin. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kami iyong simbahan sa misyong ibinigay sa amin ng iyong anak, upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin po tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin po tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon, ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin po tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kapanghingahan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin po tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin po tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po muna lahat para po sa pag-aanta ng mga alay. Alay na ito, ang tinapay na namula sa pagpapala mo. Wala. Nauna ngayon. Ang alak na ito, inumibigay sa'yo. Mahal naming Diyos, di mo tanggapin ang muntingan mula sa amin. Buong puso
niyo po may kapal ngayon at kailanman. Puso namin hihintayin pagpapala na aming inihin. Papuri po rin po may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkakatawang taong anak ay tumulong nawa sa amin. Ginagawa upang siya na iniluwan ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na ang Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan at laging nagsasabi, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Diyos na makapangyarihan, nagpupulong ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Panginoon ko at Diyos ko. Ipagpunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumaysarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ng aming Metropolitano Arsobispo na si Patricio, kaisa ng Roma, ng Papa sa Roma na si Francisco, ang aming punong obispo na si Clarito at ng Tanang Kaparian. Alalahain mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Si Dave. Sa tagubilin na nagaling at turo ni Jesus at Panginoon nating Diyos, sabay-sabay nating dasalin, awitin ang Ama namin. Sambahin ang ngalan
adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang border ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na tiging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magtulong sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Yung pong tutubo ng banal ng komunyon, pwede na po tayong pumila. Yara! Beo. Bababa eh. Yara! Sino kasama ni Shane? Lola niya. Wala si Mami? ng gabi sa ilang Kilala niya yung tatay ni Ate Van. habang ang bituin ay Tatay ni Ate Van. naaabang. Giliw ko sa aking sinapupunan, kay lapit mo na isilang. Parang galit naman tumag. Aming pakikipagsapalaran upang makahanap ng tahanan. Abot-abot ang kaba sa dibdib, kay lapit mo sa panganib.
Kay lamig Wag na ba yan? ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang. Iliw ko sa aking sinapupunan, kaunting tiis na lang, tahanan natin harap na. Sige dyan, dyan si Ate May. Di ba kung bumaba ako, bababa din tong aso ko. Pag-aalaga mo ako yung marunong talaga mga nakagraduate na hindi naman magsulat. Nakagraduate. Na hindi nakapagmarunong magbasa. Ay, ganun ba Tsaka yun? magsulat ko. Anong ginaduate niya, no? Ano mo bagong tumadaan ngayon? Sino? Lagi lang siguro masama. Gusto ang fly high. Fly high. Sabi ka sa amin, boys, ha? Pabalikin mo. Double Breaker na. Ticket. May ticket pa. Ah, kay Nela, yung babae. Alam ni Nela. Sinabi niya. Asan yung Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat namin pagtingkuran. Ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, maraming pong salamat sa lahat po ng mga nakisa sa banal na pagdiriwang na ito. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Nakailang gabi na tayo ng panglima na to, no? Apat na Ay, lang. bali lima pa rin kasi yung pinakahuli, yun na yung para sa salubong. Amen po? Amen. Kasi nagsimula tayo 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tama po, bali yung yung siyam na yun yung pinakanobena niya, at yung pinaka-sampo, yun yung para sa Salubong. pinaka-Pasko, Pasko. yung salubong ng Pasko. So ganun po lagi, kapag tayo ay nagdunobena, laging 10 araw yan. Yung pang-sampo, yun po yung pinaka Salubong. bilang pasasalamat. Salamat na. Kaya misa ang ano po doon, no? So, salamat po sa lahat po ng mga nag-isa. At patuloy lamang tayo. Huwag po tayo magsasawa, no? Baka kayo nagsawa na sa akin, ha? Sabihin nyo lang. Pwede naman, eh.
So, ganun mga kapatid, hanggat ako sabi ko sa sarili ko, hanggat kaya ko, ibibigay ko ang buhay ko alang-alang sa Diyos. Amen. Habang malakas ako, ibibigay ko. Kaya, nasa sa inyo na yan. Kung nagsasawa kayo sa akin, okay lang, walang problema. No? Kaya, sabi ko nga naman, sana magkakaroon ako ng magandang activities o kaya mayroon akong project na dapat na gagawin. Kasi bakit mga kapatid? Dahil baka itong 2026, baka doon kami may tatapon sa Chile. Kasi iikot kami dyan. Nakalagay na po doon yung line-up na dapat namin. Chile, tapos sa Roma, sa Italy, sa Malta, lahat po yan iikutin po namin. Siyempre, pag inikot namin yan, wala na, matagal ng panahon na hindi na tayo magkikita-kita. Diba? Kaya sabi ko, pinapanalangin ko rin po na ang nagpatong na naway magiging maayos na po yung lupa doon para magawan ko rin ng tinatawag na deed of donation para kahit paano maumpisan ko na magawaan ng may tayo na simbahan. Bali yun, ang maganda kapag nagawa ko yung mga kapatid, overlooking. Kita mo ang Laguna Bay, kita mo ang Antipolo. Kumbaga patag sa taas. Makikita mo buong paligid. Kaya na maganda. Kaya patuloy lamang tayo. Sabi ko nga sa inyo, habang kayo malakas pa, sige lang, pagpatuloy niyo lang. Enjoy your life. Na kinakailangan yung masaya, may ngiti, nakapiling mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen po? Amen. At salamat din po sa lahat po ng mga nag-serve sa gabing ito, ang ating pong mga sakristan, readers, commentator, at ganoon din sa lahat po ng mga nag-aasikaso dito sa araw-araw. Hayaan nyo na ang Panginoon na lamang ang magbalik sa inyo ng siksik, liglig, umaapaw. Amen. Amen. Tulog na yung anak ni Rich. Sumain nyo ang Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama, ang bugtong na anak, na nagparito na noon ay hinihintay nating bumalik ngayon, ay pang magpabanal sa inyo. Pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at pagpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayain sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.